Last day natin dito sa Bicol. Andito nga pala tayo ngayon sa Cotmon, Albay para mag-deliver ng 10 kVA diesel silent type ng Diden. Yes. Si ma'am, ikaw ma'am. Sampulan mo ma'am. Sampulan mo kami ma'am. Parang kotse lang po. Ayan. Testingin ni ma'am. Testingin ni ma'am yung genset na hindi pa makapaniwala si ma'am dyan na ganun lang kasimple i-start yung generator na in-order nila. Yun na yun. Yun na yun. Kaya pinaulit natin sa kanya yung pag-i-start ng generator. Mumunin ko lang ma'am. Para sa tula. Yan. Start. Sobrang friendly user nito. Itong Diden 10 kVA. Ganun lang siya kasi play start. Ganito nga pala yung palagi namin ginagawa. After namin i-test and demo yung generator na i-deliver natin, tinuturuan natin sila kung paano i-maintain yung generator na binili nila para maiwasan nila magka-problema in the future. Ina-advance na rin natin sila sa pwede nilang ma-encounter in the future sa pag-handle or pag-ooperate ng generator. Kagaya ng pag natuyuan sila ng diesel, tinuturo natin sa kanila kung anong pwede nilang gawin after nun. Pero ina-advise din natin sila na wag sila magpapatuyo ng diesel para hindi na nila gawin yung mga ganong bagay. Pipindutin mo yung pula ma'am. Yung pula. Pindutin mo yung pula ma'am. Hindi yung pula. Yung sa baba. Yes. Tapos balik mo lang. Tulak mo ma'am. Tulak mo. Yes. Oo. Ginagamit lang yan. Ginagamit lang yan pag ayaw gumana susian. May nasunog sa wirings. Yun lang. Pag hindi nyo gagamitin, negative or positive ba? Negative positive. Kasi baka natanggalin yan? Parang ano? Pag hindi gagamitin. Hindi nyo gagamitin. Apat na araw nga kaming nawala dahil pumunta nga pala kami ng Bicol para mag-deliver ng mga generator. Dumiretso na rin ako ng likod para i-check yung mga crayfish nating buntis. Dahil bago tayo umalis, may mga pagpagi na. Pero since nagmamadali tayo, hindi na natin naatupag. Sobrang bilis nga pala dumami ng mga crayfish. Kagaya ngayon, 3 yung buntis na ipapagpag natin. Siguro more or less 300 to 500 railings ang ipapagpag natin ngayon. Ito nga palang una nating pinagpag na crayfish ay kakaunti na ang laman ng tiyan dahil nalaglag na sa aquarium na pinag-isolatean natin sa kanya. Yung iba nalaglag na rin dyan. Dumako pa roon na nga tayo sa pangalawang crayfish na ipapagpag natin. Ang hirap lang tanggalin sa pipe dahil sobrang liit pala ng napaglagyan kong pipe sa kanya. Sobrang healthy ng mga bitbit niyang anak. Sana mabuhay kayong lahat. Nung nakatatlong pitik na nga siya ay halos ayaw niya ng pumitik. Napagod na siguro. Kaya ginamitan na natin siya dito ng mahiwagang magic hose. Ayan, malinis na yung tiyan niya. Pwede na natin siya ibalik sa breeder's tank natin. Pumayo ka ulit at magpakarami. Dito naman tayo sa pinakamalaki nating ipapagpag. Marami na rin nalaglag na mga railings sa pinag-isolate natin sa kanya. Check natin kung gaano pa karami yung laman ng tiyan niya. Grabe, ang lakas makapiglas. Galit na galit, gustong manakit. Gusto pa ata akong sipitin. Check ko lang naman kung anong laman ng tiyan niya, kung gaano karami. Nagulat nga ako dahil kanina pa siya pumipitik. Pumipiglas, marami na nalalaglag pero sobra pa rin dami yung laman ng tiyan niya. Hindi ko na nga pala siya dyan pahihirapan. Gagamitin ko na rin siya dyan ng hose kagaya ng ginawa ko kanina para mabilis. Grabe, sobrang daming anak ng mga alaga nating crayfish. Ito na nga pala silang lahat. Ililipat na natin sila sa nursery pond.
can hide away just for one night.